Our topic for today can be found in the book of First Samuel, mga kapatid. Chapter 11. Is that 11 and 12, Brother Jay, isn't it? Yes po, Pastor. 11 and 12. Amen. Now, mga kapatid, I'm sorry I'm a bit late. This was about the victory of Saul at the Jabes Gilead. Ito mga kapatid ay pagtatagumpay ni Haring Saul. And in verse 1 and 2, there was a negotiation between the Ammonite, Nahash, and Israelite. Ang sabi nila mga kapatid sa Tagalog, basahin natin para mas maintindihan nating lubos. Kung magkakasundo tayo, pasasakop kami sa iyo. Sumagot si Nahas, makikipagkasundo ako sa inyo, ngunit kung ipapadukit ninyo sa akin ang kanang mata ng bawat isa sa inyo, sa gayon mapapahiya ang buong Israel. You see, when I was reading this now, I felt the anger. I don't know. But I felt that it was a complete utterance of humiliation, mockery of these people against the nation of God. Huwag niyong hayaan mga kapatid. And this, we're going to apply this in our universal context of the application ng Biblia mga kapatid. In every negotiation, don't compromise yourself. Na hanggang kuhanin ng tao ang buong kaluluwa natin. You see, sometimes, mga kapatid, and this is one of the dilemmas of being a Christian. There will be times in our lives, and tell me if I'm wrong, because there will be times in our lives, at alam po nararanasan nyo ito mga kapatid. May mga pagkakataon sa buhay natin na gagamitin ng ibang tao, ang ating pagiging Kristiyano. Gagamitin ng ibang tao ang iyong kabaitan para utuin ka. Ginagamit ng ibang tao yun. Your kindness and your being a Christian can be taken advantage of you and will even use that as an advantage against you. Uutuin ka nila. Kukuhanin nila ang lahat ng meron ka simply because you are a Christian. This particular context dito sa book ng First Samuel, mga kapatid, is a complete defiance of the nations of God. Gusto makipagkasundo ni Nahas, pero ang gusto niya, ipapadukit nila ang kanilang mga mata. They will take their eyes off. At meron siyang hindi basta mata, Sister Arlene, ha? Kanang mata. And as we all know, in those days, kapag ang isang mata ay nadukit na, yung kanang mata, mahina na yung fighting power mo. Natitira mo lang left eye. Amen. Look at the signs of the Illuminati. If you check the Illuminati, those people who are said to be the manipulator of the universe now, they control the media, they control the politics, they control the banking and finance, they control the world actually. These rich people, their signs are always, they cover the right eye. Because when you have only the left eye, Sister Cecil, in the battlefield, you are weaker. Do not sell your soul to the devil.
in exchange of what you have. In a better perspective, mga kapatid, huwag nating hayaang makuha ng dyablo ang lahat ng meron tayo. Bibigyan tayo ng trabaho pero you are going to be absent for work, for that service. Bibigyan ka ng ganito pero hindi ka dapat pwede mag-attend dyan. You see? May mga ganyan. May mga ganyang offer. Remember, Sister Arlene, when Jesus Christ was led to a mountain after 40 days and 40 nights of fasting, the devil or the Spirit of the Lord drove Jesus to be tested by the devil. And the devil said to Jesus, if you're going to worship me, I can give you all this. You see, when the devil tried to negotiate, he will try to offer you the luster, the glory, the shine of what the world can offer. Ganun ang gustong gawin ng dyablo, mga kapatid. Gusto niyang ibigay sa iyo ang merong kakuno, pero actually, talo ka eh. Nahas was trying to say, okay, mag-agree ako, hindi ko kayo papatayin, pero may gagawin ako sa inyo. You're going to give me your right eye. It's a barbaric, isn't it? Nasalip na sana magpakababa sila sa Diyos, Sister Elaine. Instead of humbling themselves before God, they have God. I just can't think how can these chosen people of God could be stupid. Stupid. Of neglecting God. You have God with you. Why are you trying to negotiate with the enemy when God is with you? What's the point? Nasaan yung bunga ng ating pananampalataya? Doon nakikita ang bunga ng ating pananampalataya, Sister Cecil, at the time that God has the opportunity and the privilege to display His power. Doon nagpapakita ang Diyos. Kailangan magkaroon ng pagkakataon ng Diyos na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang lakas sa panahon at you are in trouble. Kaya may kanta tayo, Sister Jessica, that God is our God and present help in the times of trouble. It is in the time of trouble, Sister Arlene, that the power of God is displayed. Kaya ang prayer natin, Sister Cecil, is for God not to take away the trouble. But the prayer of a good Christian should be like this: Lord, strengthen me, back me up, for me to withstand the trouble, not to remove. Kasi pag pinalis mo yung trouble, di parang pinatanggal mo yung mga balakid sa buhay. Pinatanggal mo yung bagay na sana magpapalakas sa'yo. Paano ka lalakas kung wala kang mga kabigatan? Paano mo makikita ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi mo nararanasan ang hirap? Sa halip na magpakababa sa Diyos, nakipagkasundo sila at balak nila sana makipagkasundo. You see, mga kapatid, ito yung bunga ng mga kasalanan eh. Ito, bunga ito ng kasalanan ng Israelita. The side effect of sin and carelessly living in a lowering man's spirits. Alam mo mga taong ito ang problema ng mga taong wala sa pananampalataya. Ang taong wala sa pananampalataya, Sister Maribig, are people who are weak. You cannot give what you don't have. You cannot produce what you don't have. You cannot say what you don't know. And this is the problem when people, they reject God. Nagkakaroon sila ng discouragement, natatakot sila. Bakit? Wala silang Diyos eh. Wala silang tiwala.
Kaya mahalaga mga kapatid sa atin, ang lagi tayong babad sa salita ng Diyos. Lagi tayong babad mga kapatid sa ating pakikinig. Amen? And of course, kailangan nating manampalataya sa Panginoon. Nahas made this demand for many reasons. Number one was to glorify himself. Ang gusto nitong Nahas na ito ay parangalan ng kanyang sarili, pero kailangang ipahiya. Kailangang i-down, i-humiliate ang bansang Israel. Half-blinding them will bring reproach, kahihiyan sa buong Israel, at magmumukha silang katawa-tawa. Magmumukha silang mahina na hindi nila kayang pigilan ang ganitong mga pangyayari. Kakayayan eh. Yun ang gustong gawin ni Nahas. Secondly, mahihina na sila. Sistema rebik. They can no longer fight him because half-blinded na sila. So, nasa disadvantage na sila. Ganun ang gustong gawin ng kaaway. Gusto niya bulagin tayo, pahinain tayo, paiyakin tayo. You see? Pwede tayong atakihin ni Satanas, mga kapatid eh. At any time. But he cannot do anything against us without our agreement. What do we mean by this, Sister Maribig? Pwede kang siraan ng mga tao eh. And people have the right to do so. You cannot stop them from doing so. They have their own mindset. They have their own decisions to make. Hindi mo sila pwedeng pigilan doon eh. They can attack you, they can put you down, they can laugh at you. But if you will not agree, ibig sabihin, hindi mo papayagan na makapasok yung ganung paninira sa iyong sarili, hindi mangyayari yun. Walang makakapangyari doon. Kahit na kahit na yung asawa mo ay nagagalit sa iyo, o nagagalit sa iyo, for example, hindi talaga nawawala yung tampuhan, pero kung hindi mo ito papatulan, hindi kayo mag-aaway. The devil can attack you, but without your agreement, he cannot do anything against you. Nakuha mo yan, Sister Arlene? He will always ask you to surrender. Tama na yan, huwag ka na lumaban, talo ka na eh. Ganun ang diablo eh. Ba't ka pa mananampalataya? Talo ka na. Wala ka nang magagawa. The devil wants to inject negativity in our brain. Again, nasabi ko na kanina, Satan wants us to serve him. Kung tayo ay yuyukod sa kanya. But again, that is stupidity. Ang gustong gawin ni Satanas, lagi tayong i-humiliate, pababain, hiyain, para lalo siyang matanyag. Magmukha tayong kahiya-hiya. Yan ba? Ang nasa born-again Christian? Yan ba? Ganun lagi ang Tsaka kayo mga kapatid, kayo mga nasa paglilingkod na ito, wag nyo ring gamitin ang inyong mga bibig kasi minsan may mga partner tayo, may mga kaibigan tayo, na kaibigan natin sa pananampalataya. Baka naman kayo pa ang nagiging kahinaan ng ating mga kapatid. Wag. Akala ko ba? No. Lahat naman tayo may pagkukulang. Lahat tayo may kanya-kanya lang tayong hina. Sister Cecil, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay nakabuo ng galing. Kaya wag mo salitain yung mga sasalitain ni Satanas. Kasi si Satanas, Sister Jackie, wala nang sasabihin kundi panghihina. Sabi ng John 10:10, He came to kill, to steal, and to destroy. He will destroy our defenses. He will destroy our faith. Ganun ang gagawin ng kaaway, mga kapatid. Wala yung gagawin kundi tayo ay pahinain ng pahinain. Satan wants to blind us. And if he cannot blind us completely, he will blind us partially. Bubulagin tayo ng kaaway.
Kaya maganda, kaya pag kami mga, lahat ng bagay ito, sinasabi ko sa inyo from the very beginning, mga kapatid. Lahat ng bagay na magpapahiwalay sa iyo sa pag-ibig, paglilingkod sa Diyos, hindi yan galing sa Diyos. Tandaan nyo ang sinabi ko. Lahat. Pag lahat ng bagay, relationship, nagpapalayo sa iyo, ay hindi galing sa Diyos yan. Trabaho na nagpapahiwalay sa Diyos, conflict sa schedule sa Panginoon, hindi galing sa Diyos yan. Ano ba namang humingi ka sa Diyos, Sister Maribig na Panginoon? Pwede po ba yung trabaho ko ganitong araw, Monday to ganito? Pero pag ang napabigay sa iyo ay malaki, ang laki ng offer. Kanina may kausap ako, sabi niya, attorney, yung binibigay sa akin, twice as much ang offer sa akin. Ano ka kung tatamaan? Tatamaan po ang linggo. Ay kapatid, hindi yan para sa Diyos. You see, the devil is going to blind you with the luster, yung kinang ng kayamanan. Kinang ng offer. Simula parang masarap tingnan Parang, ay oo, ang ganda. Pero anong tatamaan? Ano sabi ni Pablo, Sister Arlene? Ang lahat ng bagay na aking ganansya, gain, ay inaari kong kalugihan. Maging karapat-dapat lamang ako sa Panginoon. At ang lahat ng bagay na kalugihan ay inaari kong gain o tubo. Maabot ko lamang ang kalulatian ni Hesukristo. Yung kahit na mawalan ka ng konti, Sister Cecil, pero intact naman yung pananampalataya mo, okay lang. Okay lang. Bakit? Kasi ginawa mo yun sa Panginoon At ano ang sabi ng Panginoon, Sister Cecil? Ang sino man sa inyo nag-iwan, nagbigay ng tubo, kumbaga, nagparaya, na dapat makuha mo sana yung opportunity na yon, pero malay mo, baka test pala sa iyo yun. The devil wants to blind you partially. Kasi guys, simula ganyan Okay, pwede bang Sunday, pwede bang wag ka muna mag-attend ng Bible study mo Monday to Saturday, so wala ka ng Bible study. Ganun muna bablind ka muna, half blind ka muna, Sister Arlene And then eventually, wala ka ng Bible study, saan na natitira mo? Sunday na lang. Ang Sunday, wala ka makukuha masyado sa Sunday. Ang mga strong believers, Brother Benny, hindi lang nag-a-attend ng Sunday. Anong Sunday? Ang Sunday, lang. Kumbaga, normal na church attendees ka lang, church goer. But for you to be strong, you're talking about daily. You're talking about daily commitment, relationship with God. Hindi pwedeng Sunday lang tayo. Kasi ang Sunday, alas 4, matatapos ka ng alas 7, alas 8, kataasan. Wala ka masyado nakukuha kasi puno yan ng mga iba't ibang activities. General praise and worship. Kakaunti talaga ang Word of God. Parang 1/4 of the totality of the service. Kaya pag uwi ng mga tao, maliban talagang tutok. Kaya minsan tinatagalan ko talaga. Kasi ito na lang ang panahon natin, mga kapatid, na makapag-aral. The devil will blind us partially. Ang simula niya, Sister Arlene, magandang offer sa simula. Alam mo yung sabi nga, Sister Arlene, di ba? Don't give Satan an inch. Kasi pag binigyan mo si Satanas ng 1 inch ng sarili mo, the devil is going to bite off the rest of your body. Don't. The name Nahas, Sister Cecil, means serpent or snake. So yung nahas, parang ahas. Di ba, Sister Maribig? Kaya huwag ka mag-aalaga ng ahas. Kung magpe-pet ka, Sister Jessica, ako may pet. Anong pet mo? Ahas. Nasaan po? Tingnan natin. Hindi po, may nakatira po sa amin. Nandun po sa kabilang kwarto. Taong ahas. Naunawaan ko yan. Di ba? Alam niyo mga kapatid, mahirap mag-alaga ng ahas. Kasi ang ahas, kahit pakainin mo yan, may nakita ko sa Facebook may nagpapakita ng yung parang ahas na parang magic, parang ginagawa nilang circus. May isang Taiwanese yata nilalaro-laro niya yung bubuo ng ahas, ang ulang ahas, glass ang tinuklaw siya dito. Ang ahas, hindi pet.
Kaya ang ahas sa Batangas, pinapatay namin. Anong pet? Papatayin ka namin, ano? Hinahambalos namin yan. Kasi alam natin ang ahas, yan ay tuso. Isa yan sa pinakatuso. Tuso yan eh. Kaya yan ang ginamit ng ni Satanas na hayop para linlangin si Adan at si Eva. Pwede niyang gamitin ng leon, pwede niyang gamitin ang mga tutubi, pero hindi eh. Pumili si Satanas ng pinakatuso. Mahirap makipag-negotiate, Sister Judith, sa tuso. Amen ba? Alam mo yung tuso, yung usapan natin, ganito ha. O ito. Pero tatraydorin ka. Wawag-tutrihin ka. Magandang kausap sa kaharap, pero pag katalikod mo, titrahin ka. Ganun ang ahas. Kaya, mga kapatid, itong ating pag-aaral na ito yung pagtuturo, lalo na ito sa tayo naman mga kapatid, ay nasa ikapitong taon na tayo ng ating pananampalataya sa London at sa rest of the world, like Qatar, nasa 15 years na sila. Yung ibang sa Italy, bago pa lang yan. Pero actually, yung mga nasa Italy naman, yung formation lang ng church ang 1 year. Pero yung mga member dyan, Sister Maribig, 41 years na. Pastor Saldi has been there 41 years or 40 years, 39 years, I don't know. Pero ang binibilang lang natin dyan, yung formation ng church. Pero actually, yung membro, matagal na. Kaya dapat ang turo dito sa Maranatha talagang pamabibigat na. Hindi pwedeng jerber. Ano tayo, habang buhay na tayong porridge. Alam mo yung mga tinunaw, mga digestive ang kinakain. No. Kailangan kinakain natin dito mga bulalo na. Kasi matitigas na tayo mga kapatid. So yun mga kapatid ang sinabi yan. Tuso yung sinahas na yan. Kaya magiging maingat kayo sa inyong dealings, sa inyong pakikipagkapwa-tao, maging marunong. Maging maulinig. Pakiramdaman ang kutob. Mahalaga ang kutob. Nakikiramdam. Hindi pwedeng Kristiyano pero bobo. Kristiyano pero tangi A. Hindi walang ganong Kristiyano. Kailangan Kristiyano matalino. Hindi pwedeng, di ba Sister Arlene Kristiyano ko? Bakit? Kahit Kristiyano ko pero wag mo akong gaguhin. Wag mo akong bastusin. Wag mo akong ganituhin. Dahil hindi mo pwedeng gamitin sa akin ang pagiging Kristiyano ko para basahanin mo ako. Ako lagi kong sinasabi sa mga tao, di ba pastor? No, don't call me pastor. Call me Attorney Magsino or Mr. Magsino when I'm dealing with your legal case. Kasi gagamitin nila yun eh. Ay, pastor, no. Don't call me pastor because I don't like it. When I'm dealing with your case, call me Attorney Magsino or call me Mr. Magsino. I don't like pastor. When we are in the church, call me Pastor Magsino. Do it that way. Be strong. Huwag kang magpakitang parang maamon tupa. Magpapauto, kaya maraming Kristiyano nababasahan. Wag. Paglalaban natin mga kapatid. Kasi pag ang tao kasi mga kapatid, pag kayo ay nagpakita ng kayo ay kayang i-disadvantage. Titake advantage ka ng tao. A-advantage ka nila. Minsan ang taking advantage mga kapatid, depende lang yan kung paano may handle. Pwede mo naman sabihin nicely na no. Kaya minsan we learn how to say no. Amen? Can I ask you, sabay-sabay natin sabihin no? 1, 2, 3. No. 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 Yan. No. No. Ulitin natin. 1, 2, 3. No. No. Yan. Kaya pag may nagsabi yung, Arlene, pwede ba tayong magpunta ng ganito? Sa ganitong araw, linggo? No. Oh, di ba? Ay, Arlene, may bibigay ako sa yung trabaho. Maganda to. Malaki ang sweldo. Anong day off? Tuesday lang at Wednesday lang. Ibig sabihin, alam mo nang tatama ng linggo. The answer is, no. Marunong. Alam mo, kung mas maganda yung taong ganun diretsahan. Kaya sabi ng Panginoon, Sister Maribig, maging maamo kayong parang mga kalapati. But be wise like a serpent. Marunong. And then ito pa mga kapatid, magpapatuloy tayo. Ang sabi pa ng mga Israelita,
hold off for 7 days. If there's no one to save us, we will come out to you. Kung walang magliligtas sa amin sa 7 araw, pupunta kami sa iyo. Takot na sila eh. Natutuwa naman si Nahas kasi alam niya na malapit na. Malapit lang naman yung 7 araw. At mawawala na sila ng mga mata kasi gusto niya nang dukitin lahat. You see mga kapatid, tama ang kasabihan, Sister Arlene. Matalino naman daw ang matching na paglalalangan din. Diba? Negotiation mga kapatid is very powerful. Kaya mapapasin mo, Sister Arlene, yung mga pelikula na gusto mo nang tirisin. Si Paquito Diaz, di ba, minsan, naku, minsan nanonood ka ng TV, di ba, Sister Maribik, nanonood ka ito, naku, suntokin mo na. Parang nanonood yung matatanda. Suntok! Wala ka naman sa ring, ikaw, nasa TV ka, hindi ka nakakita. Para pag nanonood ng mga boxing Maribik, Maribik, suntok, parang siya na, di ba? Pero mapapansin mo sa mga pelikula, gusto mong tirisin yung kontrabida. Pero minsan, pinatatagal pa nila, binubuhay pa nila, ayaw pa nila agad patayin. Diba? Minsan ganun tayo eh. Si Nahas, hinayaan niyang tumagal. Nandalin lang siya eh. Isi mga kapatid, kaya ang karunungan ay nagmumula sa Diyos. Hihingi kayo sa Panginoon ng pangitain. Mahalaga sa tao yung may discernment. Panginoon, iparamdam mo sa akin ito bang negotiation na to, ito bang pipirmahan kong ito ba ay para sa iyo? Panginoon, ipakita mo sa akin panaginip. Panginoon, iparamdam mo sa akin. Pwede ba? Panginoon, baka kung hindi ito para sa akin, Panginoon, wag mo akong hayaang pumirma. Mahalaga ang may pangitain. Mararamdaman mo, minsan Sister Cecil, mapapanaginipan mo. Mararamdaman mo, magaan o mabigat ang kalooban mo. Kaparamdam sa'yo ng Diyos yun eh. Discernment yon. Amen ba mga kapatid? If there's no one to save us, but they knew that there was no hope in and of themselves. They knew that they must have a Savior. So, alam nila doon, mga kapatid, na Juliet, na kailangan nila ng tagapagligtas. Wala na sila eh. Patay na sila. Patay kang bata ka na sila mga kapatid eh. They needed a Savior. They needed someone. So, minsan tayo ganun eh, di ba? We sometimes look for people to save us. Nahas let the messengers go for 2 reasons. Akala ni Nahas ay okay lang, sige. Confident naman siya na mawawala na, matatalo niya ang mga Israelita na. Kasi disunited na sila eh, magkakahiwalay na sila eh. Hindi na sila nagkakaisa eh. You see mga kapatid, ito ang tinuturo ko palagi sa inyo sa ating magkakapatiran. Mahalaga ang pagkakaisa ng church. Mahalaga yung pagkakapatiran natin sa ating iglesia. Kung tayo mga kapatid ang nagsisiraan, wala tayong kay na mangaral sa iba eh. Kahit ano pang ipangaral natin, Brother Ben, sa labas. Pero kung tayo mismo nakikita ng tagalabas, na tayo mismo ang nagsisiraan, nagpupulaan, kung ano-anong ginagawang kasamaan laban sa kapwa kapatid. Ang sabi ng matatanda, Sister Maribik, tinatawanan lamang tayo ng mga langgam. Walang kwenta. Because we are disunited. But if we are united in the body of Christ, anong sabi, Sister Jessica? United we stand, divided we fall. Kapag ang isang iglesia, ang isang organisasyon ay nagkakaisa, kahit anong tira ng kalaban, nakapalibot Sister Maribik lahat ng anggulo, may nakatayong isang lalaban Ganun ang ginagawa ng mga lions. If they are being attacked, they formed like facing the enemy on all directions.
They are united as a pack, like a wolf. King Nahas saw that Israelites were already disunited. Alam niya, bagsak na sila eh. Ganon din sa pamilya. Ang pamilyang lagi nagsisiraan, nagbabangayan, kahit ano pang prayer natin, walang mangyayari dyan. Kasi lagi naman, wala namang bunga. What's the point? Kaya ang isang Kristiyano, mga kapatid, hindi lang pag Sunday. Ang isang Kristiyano, Sister Maribik, nakikita kahit na wala ka sa church. Yun eh. Yun. Wag lang natin ipakita na banal tayo pag nasa church. What about us? In our own home. Kaya ang best barometer, mga kapatid, of what you are is how you do inside your home. In the four corners of your house. Who are you? Second na dahilan, mga kapatid, bakit pinayagan ni Nahas na palabasin ang mga mensahero ng Israelita para lalong may pagmalaki ni King Nahas yung kanyang katanyagan at lalo siyang katakutan. Ganun ang gustong gawin ng kaaway eh. Sister Arlene, sabi ng Panginoon, di ba? Book of Job, chapter 1. Sabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka galing? Eto, naghahanap ako. Pag-alagala ako sa buong daigdig. I am looking for someone to devour. Walang target si Satanas eh. Sister Judith. Walang target si Satanas. Naghahanap siya kung sino ang mahina. And the devil is like that. He is looking for someone to devour. He is looking for someone who is weak at that particular point. In what area of life are you weak? In what area of life are you weak? That the devil is going to attack you and you've got nothing, no defense at all. Ganun ang ginagawa ng kaaway. Kaya maraming mga malalakas na Kristiyano, they still fall down. Because the devil knows their weak points and entry points. Kung saan ka mahina, doon ka manalangin. We acknowledge Bishop and Pastora. Thank you, Sister Maribik. Doon tayo manalangin sa panahon ng ating kahinaan. David fell down as a so-called the man in his own in God's own heart. But he fell at the time of his weakness, at the day when he was weakest. He was walking on the top of his kingdom when he saw a woman, Bathsheba. Kaya mga kapatid, ipapanalangin mo sa Diyos kung saan ka mahina. At doon sa mahina na yon, doon ka maging watchful. Because the devil knows the entry point. Gagamitin ng diablo yon to defeat you. Ganun ang kaaway. Parang sa boxing, kapatid, si Manny Pacquiao, mabilis ang kanyang tira eh. Pero kailangan mapabagsakan ni Manny Pacquiao within the 3-4 rounds. Pag umabot na siya ng 5, 6, 7, 8, up to 12, baka talunin na siya. Kasi ang speed niya doon sa first few rounds. At gagamitin ni Manny Pacquiao yon, yung kahinaan ng kalaban para mapabagsak siya. The devil knows it. And then, mga kapatid, so the messenger came and met Saul, and all the people lifted up their voice and wept. They lifted up their voices and wept. This was exactly what Nahas hoped for. Yan ang gustong gawin ng kaaway. The devil wanted us to cry and be scared and be afraid. But the Bible tells us this, Sister Judith, that God did not give us the spirit of fear, but the spirit of courage, the spirit of bravery, that in the name of Jesus, no weapon forms against us shall prosper. And when you have that kind of mentality, that whatever battles that you go for, that go under,
Jesus will go ahead of you. The God of Israel will go ahead of you and will fight your battle, and no enemy can stand your way because God is ahead of you. Yun ang gusto ng Panginoon eh. Makilala mo siya in His own character. Na pag nakilala mo ang character ng Panginoon, Sister Maribig, you will fully trust Him. You will fully trust Him that you will win this battle. But the Israelites, they lifted their voices and they wept. Nagiiyakan sila. Sa halip na tumawag sa Diyos, magmakaawa sa Diyos. Mga kapatid, imagine mo na lang, Sister Michelle iPhone, ng Israelites hindi naging matigas ang ulo. Mga kapatid, maaaring itong Israelites na to, talagang grabe ang blessing ng Panginoon sa kanila eh. Ito nangyayari sa kanila, ano pa to eh? Actually, hindi lang sana ganyan ang makukuha pa nila siguro sa Panginoon. Kasi, itong nangyayari sa kanilang lahat. Sister Arlene, magpunta ka sa Israel ha. Lahat ng missiles. There's no country in the whole planet that has the latest technology, military speaking, just like the Israel does. They've got the dome that any rockets released by the Hamas can be counterattack in the air. Wala tayong ganun. The US doesn't have that. Russia doesn't have that. But the Israel have. They have mastered the art of war. Because from the very beginning, in the Old Testament, Israelite, throughout their existence, throughout their journey to the Promised Land, and up to now, they are still trained to fight. Because God is with them. Yes, some of the Israelites or the Jews may die. Kaya yung mga few attacks ng Hamas, 5. Pero tingnan mo, pag tinira naman ng Israel ng Jerusalem ang Hamas, pag tinira nila, boom! Isang tira lang, hindi nila alam kung saan nanggagaling yung missile ng Israel eh. Pero Israel, alam nila kung saan nanggagaling yung Hamas. But the Hamas doesn't know where the attack of Israel will come from. The strategy is very magnificent. Because God gave them the talent, the wisdom, how to attack the enemy. Kaya sabi nga ni Benjamin Netanyahu nung bago siya bumaba bilang Prime Minister ng Israel. Ang sabi niya, if the Arabs will put down their weapons, there will be no war. But if Israelites will put down her weapons, there will be no Israel. There will be no Israel. The Israelites were trained to keep fighting all throughout the existence. We as Christians are designed to fight in every day of our lives. And that's why the Bible is telling us, Sister Cecil, to put our armors of faith on our daily basis, on our daily lives. Kailangan sulot lagi natin ang baluti ng ating pagiging Kristiyano, pananampalataya. We have to be fighting every day because the devil is looking to attack. The devil has his own attackers. The devil has his own agents against you. Alam niya kung sino ipapadala sa iyo eh. Depende yan sa rango. Maribik Miras, alam ng Diablo kung ano ang kategory mo sa hierarchy ng military ng Diyos. Kung ikaw ay Lieutenant Colonel, ay hindi mo papadala si Satanas ng SPO1. Maaari magpadala sa iyo ng Brigadier General o baka General din. Depende. Naghahanap siya eh. Then the Spirit of God came upon Saul. The Spirit of God came upon Saul. This was the time that Saul is going to show that he is the man of God. The Spirit of God came upon Saul. But the Spirit of God did not come upon
him, Sister Erlinda, to entertain him, to thrill him, but the Spirit of God came to equip. You see, when the Spirit of God comes upon you, the Spirit of God will come upon you to be equipped. Doon nagsimula, Sister Marivic, ang salitang equipment. Sister Judith, nandiyan ka ba kapatid? Yung equipment, kapatid na Judith, doon nagsimula yung equip. Pagsasangkap, lalagyan ka ng kasangkapan ng Panginoon, iahanda ka ng Panginoon. Amen ba mga kapatid? Kailangan may equipment ka eh. God is not gonna send you to a battle naked. Yun ang kasabihan ng unang panahon eh. Brother Ben, huwag kang pupunta sa gera na wala kang dalang bala. Labang ka ng labang, wala ka naman palang granada. The purpose of the Spirit is to equip you. The purpose of the Spirit is to intensify, to solidify you. Para makita mo kapatid, kung gaano katalino, kung gaano kalakas ang Panginoon sa buhay mo. Para matupad mo yung tungkulin mo sa Diyos. Kaya mapapansin mo yung mga mahihina. Sister Arlie, mahihain yan eh. Dati nga, hindi nagsasalita yan eh. Alam mo yung mga taga-Bicol, tamo Sister Marivic, yung mga taga-Bicol, Sister May, napaka-mahihain. Sister Erlinda, ako, hindi mo yan hindi ang mga yan nagsasalita. Si Brother Johnny, nakatago yan. Sina Sister Cynthia, hindi naman yan pala salita. Sister Cecil, hindi naman yan hiyang-hiyayan sa unahan. Dati pag hinawakan pa yung microphone, nanginginig pa. Minsan nalalaglag pa nga yung microphone. But when the Spirit of God came upon them, they can perform and they can execute their duties to the Lord. Pag binigyan ka ng Panginoon ng banal na Espiritu, pag lumukob na sa iyong banal na Espiritu, walang hindi mo kayang gawin para sa Panginoon. Lahat ng bagay ay kaya mong gawin because the Spirit of the Lord is upon you. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Pag nasa iyo ang Espiritu ng Panginoon, walang hindi ka magagawa eh. Oh, Sister Arlene ngayon, pag nagtuturo, parang, pag naka-record siya sa YouTube, parang talagang di ba? Parang pag si Brother Johnny, pag nasa YouTube na, parang, ito pa si Brother Johnny na dating patago-tago sa likod, na naging nahihiya. Na pag nananalangin hindi pa talaga totoong magaling manalangin. Pero because of the Spirit of the Lord, not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord of hosts, I can do all things. Mga kapatid, lalapas ako ng konti. So Saul took a yoke of oxen and cut them in pieces. Saul wanted it clear that failure, kasi yung mga Israelita noon, pauyuhan eh. Pag yung may gera na, natatakot na. You see mga kapatid, sabi ng ating mga magulang noon, sama-sama tayong kumain, sama-sama tayong maghuhugas ng pinggan. Kaya pag ikinakasal mga kapatid, Sister Edna, nung kinasal ka kay Brother Ben, do you love Benjamin Castro Umayam for better and for poorer? Will you love him for sickness and in health? Till death do you part? Yan. Ganyan ang mag-asawa. Hindi lang yung magkasama lang pag masaya, pag mag-aaway na, hindi na. Doon na nga nakikita ang pag-aasawahan. Yung mahirap. Pero, sabi nga ni Aisha Sigera, si Aisha Sigera bang kumanta noon, hawak kamay. Di kita iiwan. Ganyan mga kapatid. Hindi yung may mga asawa na, pagka may problema na, inang iiwan na. Magkaaway na nga, hindi na nga kaya, mangiiwan pa. Pero ang Panginoon, Sister Arlene, hindi kanya iiwan. Amen? Lagi kanya sasamahan. Kaya ang ginawa ni Saul, pag hindi nyo ako sinamahang magtanggol dito sa mga nahas na ito, ito ang mangyayari sa inyo. Kaya ipinakita ni Saul ang mga sira-sirang mga meat ng mga baka. Pinagtatatad niya yung meat ng mga baka. Pinakita sa mga tao, pag hindi ka sumama dito, sa gerang to, tatadtarin kita, sabi ni Saul.
kailangan full force. Kailangan mo ng buong batalyon, mga kapatid. Hindi naman ito parang Captain America na ako si Saul, Captain America ako, no. Nung mga kapatid nung unang panahon, mano-mano ang laban. Amen ba, mga kapatid? Kasi pag hindi ka raw kasama kaya mo, sabi ng Bible, Sister Maribig, sabi ng Panginoong Jesus, ang di ko kasama ang nag-iimpok ay nagsasambulat. Ibig sabihin, pag hindi ka kasamang nakikipaglaban, tapos mamaya-maya, alam mo yung sa Batangas, mga kapatid, kami doon ay nanghihila ng lambat, Sister Arlene. Yung humihila kami yung pumupukot sa Tagalog. Yan. Hila kami. May mga taong hindi humihila, pero pag nakita maraming huli, hihingi ng isda sa Sabi ng mga isda, ikaw gay pumukot. Ikaw gay humila din eh. Nako, kakamot-kamot eh. Hindi ho, ay siya, wag kang humingi. Bakit hihingi ng isda, hindi ka naman pala humila. May karapatan tayong humingi ng kita, ng tubo, ng ganansya kapag tayo ay bahagi ng paghihirap. Amen ba, mga kapatid? Kaya sabi ni Saul, isang malaking kasalanan sa Diyos. Ang lalakas nyo, tapos hindi kayo lalaban dito, kailangan i-depensa natin ang bansang Israel. Kasi pag hindi nyo ito ginawa, isang kasalanan sa Diyos. Ganon din, mga kapatid, ang ating buhay. Kailangan didepensahan mo yan. Yung pamilya natin, ipaglalaban natin yan. Ganon talaga. Ipinaglalaban ang mga bagay na magaganda. Ano sabi ni Bob Ong, Sister Arlene? Huwag mong bitawan ang mga bagay na ayaw mong makitang hawak ng iba. Pamilya mo yan eh. Anak mo yan eh. Ipaglaban mo yan. Para sa Diyos. Ipaglaban mo, itulak mo yan sa gawain ng Panginoon. Para sa Diyos. Ipinaglalaban yan. Ganon din, kung may relationship at talaga namang minsan talaga nga ay nagkakaroon ng bangayan, ng mga mag-asawa, may away, tampuhan. Sabi ko rin kanina yan sa Manila Bible study natin kanina. At naituro ko na ito sa inyo, sasabihin ko sa mga nakikinig dito. Hindi lahat ng mga hindi naghihiwalay ay walang dahilan para hindi magkahiwalay. But they just chose to forgive. They chose to understand others. Laging may dahilan magkahiwalay. Pero ang isang relasyong matibay at pinagpapala ng Diyos ay yung mga relasyon, mga pag-ibig, mga pagsasamahan na ipinaglalaban. Yung mga kukunting bagay, konting bagay na hindi naman ikalalaki at hindi naman masakit na masakit, palampasin na yan. Amen ba, mga kapatid? Ipinaglalaban yan. Now, mga kapatid, magpapatuloy tayo. Before, the messengers came and reported it to the man of Jabes, and they were glad. Nung malaman ng mga taga-Israel na may magtatanggol na sa kanila, they were glad. The Bible says, when Jesus was born, Sister Judith, the heavens declare joy to the world. The Lord has come. The Lord your Savior has arrived. The man, the Son of the living God, has arrived to the world. Joy and peace to the world. Kaya yung kanta nating Joy to the World, it has a deeper, profound meaning. Joy to the world because our Savior has arrived. Anong sabi ng Panginoon? Nandito na ako. Ang lahat ng hinyong hingin sa aking pangalan ay gagawin ko. When they heard that Saul was the Savior, which is an embodiment of Jesus, they were glad. Ganon din tayo, mga kapatid. Tayo ay masaya sapagkat tinubos tayo ng Panginoon. Ang ating tagapagligtas ay nabuhay. Do you know that, Sister Arlene, we are so blessed that we lived in this era. We lived at this age. Imagine mo, Sister Maribig, if you lived in the time of Moses, Maribig Miras, Israelita, for example, nung panahon ka ni Moises, hindi mo alam kung ganito ang pagkakilala mo sa Diyos eh. Diba? Kasi wala pa si Jesus. Kaya pagpasalamat mo sa Diyos na ikaw ay nabuhay sa panahong ito. Na hindi ka binuhay ng Panginoon nung una.
Kasi kung binuhay ka noong una, Sister Cecil, baka hindi mo nakilala ang Panginoon. Baka hindi mo naranasan yung salvation na napara sa iyo. Kaya Panginoon, salamat. Binuhay mo ako ng era na ito, ng panahong ito. Saul was a man. Saul put the man into 3 companies. Nagkaroon sila ng 3 company. Natatandaan mo tayo ROTC mga kapatid. Meron tayong platoon. ROTC. Ano ka? Charlie Company. O Delta Company. Ganon, mga platoon-platoon. Kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Kanan, kanan, kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Yeah. Ang ginawa ni Saul, hinati niya sa 3 company. Alpha Company, Beta Company, Charlie Company. It was about the strategy of Saul. His tactics. Mahalaga ang tactics sa buhay. Kaya kita mo, pag binanatan nila si Osama Bin Laden, hindi nila makita eh. Hindi nila tinawag ang FBI, Sister Arlene. Hindi nila tinawag ang CIA. Alam mo, tumira kay Bin Laden, SWAT. Special Weapon and Tactics. Sister Judith, nandiyan ka ba kapatid? Sister Judith. Ang ginawa ng Sister Judith, alam mo, maganda nandiyan ka palagi. Buti natatawa kami. At least meron tayong commercial. Ang ginawa Sister Arlene ng mga SWAT team ng US. Nagpalipad sila ng helicopter, Sister Arlene. Panoorin niyo yung Osama Bin Laden documentary. Grabe ang galing. Nagpapalipad siya ng helicopter, Sister Judy. Walang ilaw sa gabi. Lahat naka night goggles. May narinig silang mga sa Afghanistan, may narinig silang tunog ng helicopter, pero walang ilaw. Na-discover nila si Osama Bin Laden in a very small rural village. Wala nakakaalam na nandoon siya. May isang babae kasi meron silang devices sa Arlene that can penetrate the walls. Pag ginamitan ka ng binoculars ng US Marine o US SWAT, yung kanilang device pwedeng mag-penetrate sa wall. Hindi nila kita ang tao talaga, pero may nakikita silang anino. Parang night vision. Pero wall. Nilarga vista nila, oh. Nagtataka itong babae, sabi niya, meron tao diyan sa ilang bloke ng mga flats. May isang tao diyan na lumalabas lang sa kwarto, babalik uli sa kwarto, tapos pag lumabas uli sa Sister Cecil, yung lalaking ito, sabi ng babae, lagi lang nakatingin sa puno. May nakikita sa puno. Nagdududa sila. Sabi niya, parang ito eh. Kasi parang doon siya. The President of the United States commissioned the SWAT. Mahalaga ang tactic sa buhay, mga kapatid. Mahalaga ang diskarte sa buhay. Mahalaga ang plano sa buhay. Don't go life without plan. Plan is very important. Ano sabi mga kapatid? Life without planning is life planning to fail. When you fail to plan, you plan to fail. Maganda at magaling ang tactics ni Saul. Inisip niya how he is going to attack the enemy before the battle started. Maganda yung tactics. Mahalaga sa mga pinuno ang magaling ang tactics. Kasi doon sila binabayaran sa tactics eh. Kaya mapapansin mo yung pag nanood ka ng mga movie, pag nanood ka ng yung mga general, meron lagi silang mapa. Sister Mercy. Yung mapa nila, saan sila papasok. Yung mga Ocean's 11. Panoorin mo yan, di ba, Sister Arlene? Meron silang mapa ng buong building. O ito ha, every 5 seconds, Sister Judith, every 5 seconds, wala ang camera. Every 10 seconds, wala ang security guard. At this particular time, bukas ang gate. It's about opportunity. It's about tactics. That's how they win. At yung tactics na yon, Sister Judith, ibinigay ng Panginoon kay Saul. Because the Spirit of God came upon Saul. Saul was not a military leader. He doesn't know anything.
but because of the Spirit of God. Natalo ni Saul ang lahat ng kanyang mga kalaban. Ganon din kayo mga kapatid. Always invite the Holy Spirit in your life. Holy Spirit, come. Kaya maganda yung kanta natin, Sister Ami. Come, Holy Spirit, I need you. You always invite the Holy Spirit to come every morning of your life. When you get up in the morning, invite the Holy Spirit. Say good morning to the Holy Spirit. Open the door. Invite the Holy Spirit to come in. Halika banal na Espiritu, Espiritu ng kasaganaan. Espiritu ng biyaya, pagmamahalang, kagalingan, kasaganaan. Halika, magandang buhay. Visa, halika. Amen. Always invite the Holy Spirit. When you have the Holy Spirit with you, the anointing is on you. Amen mga kapatid. And lastly mga kapatid, because of that, the action of Saul, God blessed Israel with victory. Nahas and his army were defeated and killed. And the Bible tells us that Saul killed all the Ammonites until the heat of the day. Two of them were left together. Pinatay ng Panginoon eh. You see mga kapatid? You see, every day in our Bible study, kaya minsan hindi ko alam kung ito nararanasan yung mga kapatid. Yung parang excited ka. Pag Tuesday, parang, ay walang BS. Diba? Parang namimiss mo yung BS. Bible study. Bakit? Marami tayong natututunan. Eh kung wala ka sa BS, Sister Flor, eh nasaan ka? Baka nasa FB. O wala sa BS, nasa FB. Amen ba? Kaya marami tayong natututunan. Natututo ka sa buhay. O biro mo, nagsasalita dito, hindi naman sa pinagmamalaki natin. Bisya, pastora, o mga pastor, Pastor Don, of course, yours truly. Mahalagang may natututunan tayo kahit pa konti-konti. Kasi Sister Judy, pupunta ka lang sa samahan ng mga ganito, chismisan, walwalan nga kung kay Brother Matt, eh anong matututunan mo dyan? Wala. Eto, matututo ka kung paano ka mabuhay bilang Kristiyano, paano invite ang Holy Spirit, anong kahalagahan ng panalangin. Mahalaga ang panalangin. Yan mga kapatid ay binasa natin sa susunod na chapter, but because of the time, tayo ay kailangan ng magtapos. Pero napakaraming dapat nating pag-aralan. Mahalaga ang panalangin. Mahalaga ang tactics. Mahalaga na ang ating ginagawa ay may bahid, may go signal ang Panginoon. Mahalaga na sumusunod tayo sa Diyos. Mahalaga na hindi natin pinababayaan ang Panginoon. Because the moment we neglect God, that is the beginning of our downfall. Yun ang tinuturo nito eh. Itong mga Israelita na ito, talaga lang namang matitigas ang ulo eh. Pero actually, ayaw ng Panginoon na nabibigo sila. Gusto ng Panginoon, nagtatagumpay sila eh. Pero minsan, dahil sa kapabayaan ng tao, umaalis ang Diyos. Kaya pag tinignan mo, Sister Cecil, ang Genesis chapter 1, ang book of Genesis, God was looking for Adam. In the book of Genesis, the first book of the Bible. But in the book of Matthew, chapter 1, it was man who were looking for God. Tayo na ngayon ang umahanap sa Diyos. But the Bible also tells us, Sister Judith, ano sabi ng Bible? Seek me, find me, search for me, and I will be found. If my people that are called by my name will seek my face, yung hanapin mo ang mukha ng Diyos and humble themselves and pray, I will hear from heaven. I will forgive their sins and I will heal their land. Yun ang gusto ng Panginoon sa Maribig. It's important for a Christian to understand the dynamics of being a Christian. Because without understanding, people fail. They live in defeat, they live in poverty, because of not understanding how God works. Kaya importante mga kapatid ang ating pagdalo sa mga ganitong gawain. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Back to you, Brother Jay.